Okay, game. Ito yung YouTube. So, let's start. Ready na? First, dito muna tayo sa newbie versus trader. Okay? So, welcome again sa live natin. So, siguro gawin natin tong regular thing. Siguro mga once every other day, ganun. Para at least meron kayong consistent session na natututunan or lesson. Kasi minsan busy tayo sa work. So, at least kahit makadrop kayo dito ng 15 to 30 minutes and may question kayo, pwede natin masagot. So, bago yon, sa lahat ng newbie, as in walang experience sa trading, type 1. Sa lahat naman ng nagte-trade na, type 2. Okay, gusto ko lang malaman. Type 1 na sa hindi pa nagte-trade. Type 2 sa nagte-trade na. 1.5. Okay. Majority 2. 1. Okay. 1. Okay. So, meron din pala tayo. Yung 3, yung iniwan. Na-joke lang. Yung patience. Sige, game. So, bakit ko sinama tong 1 and 2? 3 pala ako, iniwan. Uy, seryoso ka? So, yon. First, yung newbie muna tayo, okay? Naasar ka, oh, nagwawala sa demo. So, punta muna tayo sa newbie. Okay? So, ito, tuloy ako. Sa newbie na na-handle ko, ang pinakamahirap sa kanila is yung discipline tsaka yung may encounter nila during the trading session or sa market. That's because wala nga silang knowledge as a newbie, tapos isasabak mo sila sa isang discipline business model or consistency sa trading like pag-aaral, experience, and mga checklist. Okay? Hindi sila prepared doon as a newbie. Kaya sila mahihirapan. Sa trader naman, yung nagte-trade na, ang mahirap sa kanila is yung meron ng bias. Meron na silang alam. And mahirap burahin yung nalalaman nila. Parang yung memories nyo, mahirap burahin. Kaya ngayon, iniiyakan mo pa rin. So, yon. Okay, yung mga trader na yon na may mga knowledge na. Really? Yung mga trader na yon na may mga knowledge na, mahirap baguhin yung sistemang nakasanayan. Tagalog na Tagalog yun. Mahirap baguhin, tama, yung sistemang nakasanayan. So, punta tayo sa Mary ng bias. Pag ikaw, nagme-Mary ka ng bias, ganito lang yon. Let's say, for example, maglolong ako kay BTC. Okay, dito ako maglolong sa area na to. Pag ako naglong dito, lahat ng bias ko is ina-assume ko na puro palong. Okay? Tandaan nyo ano ba ang ibang term nun? Kino-convince mo yung sarili mo na si market is maglolong. Yun, yung Mary ng bias. That's because nakalong ka. Gets? So, yun May sound Rinig nyo ba? Hello? Okay, nakakasunod sa Mary ng bias. Dito Mary ng trading body So, yon. So, kung ano yung position mo, ang meaning ko ng Mary, kung ang position mo dito is long, okay? Lahat ng confirmation na hinahanap mo, RSI, kahit sinasabi na nila na mag-short si market or pabagsak, nilolong mo pa rin. Kumbaga, kino-convince mo yung sarili mo na tataas pa to. That's because nakalong ka sa position. Okay? So, makukuha mo yon pag experience. Malalaman mo na yung trade setup hindi magwo-work.
dun mo malalaman. And dun mo ma-experience na i-cut loss siya or i-stop na yung trade kasi hindi siya mag-work. Okay? So, nagets na yung Mary ng bias. Sunod-sunod na to. So, yun na. Pag nag-Mary kayo ng bias, kunyari yan na, let's say ito yan, yung itsura na yan, clear na uptrend. Pero dahil naka-short ka dyan, lahat ng confirmation na hanapin mo, setup mo, indicators, or kung ano yung strategy mo, sasabihin niya sa'yo psychologically na pababa pa yan, bababa pa yan. Kahit nakikita mo sa market na uptrending talaga siya, kino-convince mo yung sarili mo na bababa pa siya. Parang ano lang yan, alam nyo na yon. So next, yan yung Mary ng bias and matututunan mo siya sa true experience. Sa experience to. So, as you go along sa trading, sa mga screenshots nyo, sa mga practices nyo, malalaman mo yung setup pag hindi mag-work. Tandaan mo, malalaman mo yung setup pag hindi siya mag-work. Okay? So, instead na matalo ka pa bago pa ma-hit yung stop loss mo, i-cut mo na siya. So, alisin ko na tong experience. Meron ng bias. Punta na tayo sa entry. Okay? Basic tsaka advanced. So, maraming good trader or good na mag-technical analysis sa Telegram. Nakikita ko and na-observe ko yung mga TAs nyo. And wala namang problema actually sa TA. Okay? Anong problema nyo number 1? Number 1 problem nyo sa TA nyo. Sige, go. Halos majority kayo yung nagchat-chat sa akin. Pare-pareho kayo ng problem. Yung mga nagpi-PM, yung mga nasa hindi yung execution, hindi yung bias. Hindi rin confirmation. Hindi rin entry. Hindi rin psychology. Hindi rin entry. Halos lahat kayo, magaganda yung setup nyo, pero ito lang yung pumipigil sa inyo. Hindi rin decision. Intimidating, hindi rin. Feeling ko lahat tayo na experience to eh. Yes, tao. Hindi sarili. English. 2 syllables. Yung tanong is, tama naman yung bias mo, tama lahat ng emotion, etc. Pero itong problem na to, yung placement na to, yun yung tamang term, yung placement na to, laging delikado. Hindi trading plan. May quiz ako dito mamaya. Nasa screen na. Ano? Suko na? Sabihin ko na? Yun, si Ice. Stop loss. Okay? Lahat ng sinesend niya sa akin na TA, lahat ng comment ko is good. Kasi goods naman talaga yung TA nyo. Pero bakit hindi ka makasabay kahit goods yung TA mo? Dahil nga, na-SL ka bago pa mag-move yung market. Okay? Na-SL ka bago pa mag-move yung market. And kaya nag-move yung market is dahil may na-SL. Yun. Which is may pera. May liquidity nagpapagalaw sa market kasi may mga taong nai-induce or nag-give away ng pera. Tayo yon. Okay? So, hopefully, after nitong session na to, hindi tayo mamigay ng pera kasi hard-earned money nyo yan. And, i-protect nyo number 1 yung capital. Kahit
kahit demo yan, i-protect mo. Okay? So, yun SL yung problem. Huwag nyo hanapin sa TA kasi marurunong lahat kayo mag-TA. Trader na nga kayo eh. Ang problem nyo lang is nahihit yung SL nyo bago pa mahit yung TP. So, punta tayo sa number 3. Okay na ma-SL ka na mali lang yung bias. So, pag sinabing bias, anong tingin nyo dito? Dalawa lang yan. Anong tingin nyo dito? Bearish, okay? So, ibig sabihin, ang bias mo dito is bearish. Downtrend. Ano nangyari sa'yo? Sharashable. Baka nakamute ka. Yes, correct. Downtrend yung tingin nyo dito. So, yun yung bias. And pag paakyat naman siya, for sure, bullish yun, yung ganyan. Yan yung bias. Wag ma-SL para di ma-hit. Ma-liquidate lang, no? So, yun yung solution. De, joke lang. So, gets ha? Hindi ako scalper. Wait lang, later. Dumaan tayo sa stop loss. So, take note okay nang ma-SL ka na mali yung bias. Kesa ma-SL ka na liquidity lang. Bibigyan kita ng example. Ito yung na-SL ka na mali yung bias. Let's say for example, nag-short ka dito. And tinarget mo tong ilalim. Okay? Then, umakyat si market. Ito yung example na na-SL ka na mali yung bias mo. Nag-short ka na si market is uptrending. So, yun nag-short ka kahit yung market uptrending. Mali yung bias. Doon ka na SL. Mas maganda tong position na to. Mas maganda tong talo na to. Okay? Mas acceptable to. Ito naman yung na-SL ka pero as liquidity. Ganito yon. Kunyari maglo-long tayo. Nag-long ka dito. Pero na-SL ka muna bago mo na-hit yung take profit. Okay? Yan yung nandito naman sa pangalawa. Na-SL ka as liquidity. Ito yung masakit. Bakit? Kasi tama naman yung bias mo. Tama yung direction mo. Kaya siya sayang. Tama naman yung direction mo, tama naman yung bias mo, pero na-SL ka dito. Okay? Nakukuha? Majority sa inyo, lahat na nakikita ko sa chart nyo, tama yung bias. Pag tama ka sa bias, na-excite sumisigaw. Pag tama ka sa bias, 50% ka ng correct. Yun lang. Take note pag tama ka na sa bias, 50% ka ng correct. 50% ka ng may chance na yung trade mo is pumaldo. Nagkataon lang yung another 50%, hindi mo alam kung saan lalagay yung entry, hindi mo alam kung saan lalagay yung SL, and partly doon is fear and emotions, fear and greed na lang. So, any question dito? Leverage. Kayo parang di kayo nanood ng leverage ko. Clear. Okay, let's proceed. Malaman mo pag reversal na pag sa higher time frame is si market nagke-create na ng momentum na red ganito. Yan. Ito. So yung mga dito niya hindi siya reversal. Paano ko ba mas madaling ma-explain to? Yung time na inakyat dito ni market, sobrang bilis. Pero yung next moment dito, si market, pinilit niyang umakyat pero hindi na siya nakatawid dito. Ayan. So, yan yung time spent. Pag sinabing time spent, yes, nag-consolidate. Kumbaga, distribution area na to. Sobrang tagal na nila nandyan, hindi pa rin makatawid si buyer. Isang factor yun na si market is magre-reverse. So, 1 day, 4 hours lang to, pero makikita niya rin yan sa lower time frame. Okay, so proceed. Balik tayo dito. Let's say na SL ka, kasi ang entry nyo is ganito.
yan, mga 12 RR, masyadong unrealistic for basic trading. So, kunyari na SL ka dito. Okay? Sa tingin mo, bakit ka naman na SL dyan? Bakit ganyan kaliit yung stop loss mo? Answer me. Demo sa TradingView. I'm not sure. I think meron. Nandito sa ilalim. Pero yon, bakit ka na SL dito? Bakit ang liit ng stop loss mo? Anong tawag doon? Sa word na yon. Kabado. Ano yung word? Hindi margin. Correct, di ba? Dapat nandito yung SL. Yon, tama si Tenshi Jimenez. Nagre-refine. Nagre-refine kayo. Okay? Kaya madaling ma-SL. So, kung nandyan ka pumasok at nandito yung entry, yung SL mo, for sure, makakasabay ka sa trend ng market. Pero yung 50% ng trending, 50% is yung bias mo, long. Okay, so kahit saan ka mag-position dyan ng long, basta maganda yung entry mo, kahit dyan ka nga pumasok eh, or kahit dito, kahit dito, kahit dito nga eh. Basta yung SL mo is nandito, sa pinaka-low niya, previous low, secured ka na. Gets? Hanapin mo lang yung previous low. Baka isipin mo, ito yung previous low. So, secured ka na. Pupunta na tayo sa time frame or sa refinement. Nagre-refine tayo ng sobrang baba. 5 minutes, 3 minutes to 1 minute. Kaya yung SL natin lumiliit ng ganito. Okay? And yun, na-experience nyo na si market is hindi siya ganun kadali i-refine. Kasi para i-refine mo siya, kailangan mo aralin yung time frame. As in, detailed learning ng time frame. Kailangan mo mabasa yung candle sa 4 hours na binabasa mo, sa 15 minutes, and sa 1 minute kung doon ka papasok. So, doon papasok yung time frame. So, ang isa-suggest ko sa inyo, suggestion lang naman. If sa tingin mo, yung refinement mo is hindi nag-work, na kahit nagre-refine ka, let's say ganyan, nandyan yung SL mo, tapos nagre-refine ka pa na nagre-refine, lumiliit yung stop loss, and lumalaki yung profit. Pag hindi siya nag-work, itry mo yung basic entry type. Okay? Kasi itong refinement, yung multi-time frame, that's what you call advanced. Okay? Advanced na yon. So, dati, nagta-top down analysis ako dito, galing kami sa 4 hours and bumababa kami sa 15 minutes, tapos papasok kami sa 5 minutes, advanced na yon. Pero ang basic entry type na natutunan ko, hindi mo na kailangan mag-refine. Hindi mo na kailangan pumili ng time frame. Iisang time frame lang. Let's say for example, this is 4 hours and nandito si market. And ilong ko dito. Okay. Yan. Ganyan na yung basic. Wala akong minimary na, wala akong religiously ginagamit na strat. So, nag-a-adjust lang tayo sa market. So, nagets yung basic entry. Ganyan lang. Try nyo for 1 month, gamitin nyo yung refinement na nakasanayan nyo. Then, for the next month, try nyo tong ganito. Kung hindi mag-improve yung trading nyo. Then, once kasi matutunan mo to, yung basic na entry na to, o ano ba yung basic na strategy? Ang daming side. Ano yung basic na strategy? Sige, mag-example tayo sa 1 hour. Support and resistance, yes, yun yung basic strategy. So, once natutunan nyo yung basic entry type and basic strategy, okay? Then, malalaman mo kung nasan pumuposition yung mga liquidity.
Yun yung tamang term. Alam mo kung saan po position yung SNR traders and alam mo kung saan sila ililiquidate, kung saan ka po position dun sa SL nila. So kung nandito ka, nag-refine ka na nag-refine, edi kasama ka sa may SL. Pero kung nandito yung SL mo, safe na yan. May nabasa ko kanina eh. Lose more, gain more. Okay? Ano lang yan? Maliit lang yan, 1.95. Or mga PNL niya na sa 100% or 150, 200. Goods na yon. Okay? Kaya lang kayo nahihirapan. Sasabihin ko sa inyo, bakit kayo nahihirapan bumaba sa from advanced to basic. Dahil, natry nyo na yung ganito. Pumaldo na kayo sa ganito. Okay? Yung mataas na RR. And yung paldo mo dyan is, let's say for example, ang margin mo, $10, tapos ang kinita mo halos $40. Ia-attract ka talaga niya. Pero kung tutuusin, pag ginawa mo to, yung $10 mo, baka kitain lang yan is $15 or $5. Diba? Hindi siya magandang comparison. Pero maganda siya when it comes sa consistency. Sa nagtatanong about leverage, panoorin niyo yung position sizing and leverage. It doesn't matter kahit mag-max lev ka palagi. Okay, so may question ba dito? So let's say punta tayo sa 1 hour. 1 hour basic ang papasukin ko. Do not trade. Okay. So dahil downtrend yung bias natin, ito na agad yung taas ko. So pwede ko siya pasukin dito. Yan. And targeting ko to. So antay ko lang bumalik si market dyan. Mas ganyan. Okay. So kung gusto niya naman na mas magandang pasok, yan, yung liquidity dito na may SL. Pwede niya i-SL lahat yan. So pwede ka pumasok dito. Pero wala nang refine. Ongoing na agad yan. Once matouch siya ni market, hindi ka na bababa sa lower time frame. Okay? Kung maiwan ka, okay lang. Sanay ka naman dyan. Huwag ka lang ma-SL. Okay nang maiwan, wag lang ma-SL. Aray ko ba? So, any question? Mas masakit ma-SL. Kasi may love letter pa to galing sa exchanger. Yung nang iwan sa'yo, wala talaga. Okay. So, di ba nag-short tayo, bias? Okay, what if naman magka-counter trend ka? So, dahil dito, newly printed tong liquidity na to, I don't expect na malakas-lakas yung reaction pag bumaba dyan si price. So, kukuha ka dito sa ayan ang araw. Dito, dyan ka kukuha kung saan tatama si market. So, hahanap tayo. Let's say dito, yan. Ito. Yan. So, malakas to kasi galing to sa May 11. So, mapapansin mo dito, yan, yung reaction dyan ni market na mangliliquidate siya ng mga nakaposition na dyan. Marami nang nakaposition dyan for sure, ganyan. Okay? So, isang mahabang liquidate lang, tapos tsaka siya magre-react ulit ng ganon. Doon ka palang papasok after maliquidate. So, pwede mo siya actually i-counter trend. Nagkakasakit ka na. Tama, dalawa sa SL, sa app, saka sa Gmail. Paano yung risk management? Kasi minsan may multiple entries. Kahit may multiple entries tayo, kahit mga 5, ang natatalo lang doon mga 2%. So, pasok pa rin siya sa risk management. Kahit mataas yung risk mo, basta pag natalo yung trade, 2% lang. Kung nalalakihan ka sa 2%, then gawin mong 1%. Yung hindi masyadong masakit. And yung time frame.
Yung time frame. Wala akong time frame na sinabi dito. Kung ano yung time frame na binuksan mo, yung sabi kasi ni Ice sa 1 hour ako mag-example. So doon ka na rin papasok sa 1 hour. Hindi ka magre-refine kasi once na mag-refine ka, papasok ka into advanced setup. Okay? Which is sa advanced setup ka nga laging na ESL. So yon, i-backtrack niya lang yung pinanggalingan natin. So any question? Confused ba? May nalilito kayo? Kalimutan nyo muna yung refinement. Clear? Okay. Kalimutan nyo muna yung refinement. Huwag muna kayong bumababa ng oras. Pero kung ikaw, okay ka naman sa 4 hours, 15 minutes, 5 minutes, then tuloy mo lang. Pero pag ikaw is lagi kang na-SL, itry mo lang yung basic. Kahit 1 month lang. Para makita mo kung ano yung mas improve. And kung saan yung mas nag-work. Nahulo ako ng dating. Ay, o nga pala, yung refinement. Yung refinement is, saan ulit kayo palaging pumapasok? Sa favorite nyong order block, di ba? Okay. Order block. 4 hours. Correct? 4 hours order block. Ang ginagawa nyo is, once na nag-top dyan si market, bababa ka sa 15 minutes. Okay? So, let's say nag-top siya, baba tayo sa 15 minutes. Pwede mo pa i-refine yung order block mo. So, 15 minutes tayo. Pwede pa rin to. Pero pag binaba mo na yan sa 5 minutes, makikita mo yung order block talaga dito na sobrang liit. Which is, pag lumiit yon, liliit na yung SL and mas malaki yung potential na ma-SL ka. So, baba tayo sa 5 minutes. Yan, okay? So, nag-mitigate na si market, okay? So, after niya mag-mitigate, dyan ka na papasok. Kahit sang area ka dyan pumasok, it's a good entry na. Kung ikaw ay nagre-refine. Pero itong refinement na to, advanced kasi to. Pero mo na sa 5 minutes na tayo. So, kahit saan ka makapasok sa area na to, then it will be good na mag-short ka kasi nga, andito na yung invalidation mo or yung last na SL. Tandaan mo, nagre-refine tayo. However, pag hindi ka nag-refine, andito lang yung entry mo. Short, and andito yung SL. Ganyan kalaki. So, imagine targetin ko to. Makakakuha ko ng 1.43 RR. Pero kung dito ako pumasok, and SL ko same lang din, makakakuha ako ng 5.28 RR. Which is, mas madali ma-SL yung malaking RR kesa dito sa maliit na RR. Nakita nyo naman yung allowance ng stop loss. Ganun kalaki. So, hindi kayo basta-basta ma-SL. Good evening. So, any question? Try nga ako bigyan ng isang coin. Tapos, sa 5 minutes tayo. Sige, wild. Ito yung topic natin for today. Wild, wild, wild. Kaso makalat wild ko. Wild talaga eh. Sa Bybit na lang tayo. 5 minutes. Okay. So,
Hindi natin alam kung saan yung direction ni market. Downtrend siya dito, tapos nag-uptrend siya. So, let's see. Okay. So, kukunin mo yung high and low. Ito yung highest and yung lowest. So, yan lang yung recent. Recent high and recent low. So, kung dito naman, tapos na yung high and tapos na yung low. Yung low, di pa binabalikan. So, most likely, ito si market is magko-continue pataas. Hopefully. Yes, applicable to sa forest. Okay, swing high and swing low. Ngayon, kung papasok ka dito, wag mo siya maraming option para makapasok ka dito. Andyan yung premium, andito yung discount. Take note maglo-long tayo. And pwede ka pumasok sa dito sa polarity. Okay? And kung ano yung makita mo dyan, kaya nga depende sa strategy nyo. So let's say pasukin lang natin to. And dito SL mo. And dito yung target mo. Yan yung basic. Hindi ka na magre-refine. Kahit saan mo gawin to. Sa 15 minutes, sa 1 hour, sa 4 days. 4 days? Wala naman 4 days. Hindi ka na magre-refine. Yan na agad yung setup. Manalo, matalo, pwede mong tulugan. Pag natalo, 2% mawawala. Pag nanalo, edi happy. Malaki SL kasi hindi tayo nag-refine. Kaya siya basic. Nasanay lang kayo na yung SL na nakikita nyo, nire-refine na ganito. Sa akin nyo ba nakita yon? Na yung SL sobrang nipes. Para mga ganito. Refinement na yan. Pero kung sa basic, ganun talaga ang SL. Malayo talaga. Kasi nga ang problem natin, laging nahihit yung SL. So, ang gagawin mo, lalakihan mo yung SL. Pero kahit malaki yan, ang matatalo lang dyan is 2%. Pag dito sa SL na to, basic entry, natalo ka pa. Ibig sabihin, mali lang talaga yung bias mo. Okay? What if dito ka pa pumasok? Eh di ang laki ng allowance ng SL mo. Hindi ka basta-basta masisweep ng market. Question. Pero suggest lang, pag mga ganyang setup, wag na pasukin. What do you mean ganyang setup? What is ganyang setup? Yung ganito? Masyado nang malayo? Yes, kasi itong setup na to, this is for basic. Kaya sabi ko kanina, pwede sila mag-entry dyan, pwede silang mag-entry dito. Depende na yun sa strategy kung ano yung ginagawa mo. Pero once sinabi kong basic, ilalayo mo talaga yung SL mo sa entry price. Hindi, kasi kunyari, dito naman sila pumasok. Ilalapit ko. Oh. E di malapit na yung SL niya, which is lagi nga silang na SL. Ang goal talaga ng basic is ilayo yung stop loss. So, yung 2%, yun yung ina-allow ng losses. Kunyari, ang pera mo is $100, 2% nun, yun lang ipapatalo mo kada trade. Okay? So, sanay na sila mag-refine. Halos lahat ng nasa Telegram, sanay mag-refine ng SL.
Malapit na malapit. Kaya nga, ito yung topic ko ngayon, which is lagi kasi kayong na ESL. Kasi nga, yun yung nasa mind nyo and mahirap nang baguhin. Okay? Kaya sinuggest ko sa inyo, if gusto mo itry yung refinement, yung nagre-refine kada time frame, tapos gusto mo paliitin yung stop loss mo, then kailangan mo aralin yung time frame or yung candle. Pero kung sa tingin mo hindi talaga nagwo-work yung ganong setup, then I suggest itry mo yung basic, ilayo mo yung SL. Tandaan mo, pag etong SL mo na hit, ibig sabihin, mali talaga bias mo. Hindi yan nahihit ng liquidity lang. Okay? Unless dito ka pumasok, tas dito SL mo, hinabol mo. So, ibang topic na yon. Pero kung marunong ka naman pumasok dito sa ilalim, tapos yan, nakaposition ka dyan, ang layo ng SL mo, halos dito pa sa isang structure, then safe yan. Safe pa yan sa relasyon nyo. Tanda mo, may SL ka lang dyan pag mali bias mo, pag bumaba si market. Yan yung SL. Hindi ka may SL as liquidity. Try nyo lang, tas update nyo. Okay. Yes, papost ko po to sa YouTube. So, any question? Any question or confused? Dito nyo paikutin yung question nyo. Hindi. Isang book yung Eve. Mahaba ang Elliott Wave eh. So, I suggest, isa pa ang suggestion, pag mag-aaral kayo ng isang topic, let's say for example, SMC or structure, kailangan nyo malaman yung pinanggalingan ng strategy na yon para nagpo-progress yung level 1, level 2, level 3, level 4. Pag tinalon mo agad yung ICT sa level 10, malilito ka sa mga terminologies niya. And pag nandun ka na, ginagamit mo ICT, ang gagawin mo lang is magtanong kung ano to, ano yung enigma, ano yung goldback. Ganun lang gagawin mo. That's because hindi ka naman nag-start from level 1, level 2, level 3. Tumalon ka na agad sa level 10. Okay? Sa ICT rin yung turtle soup eh, pero I'm not familiar. Pero may turtle ako. Donatello pangalan. So, yon, going back. Isa pa, POI. So, ito yung where to enter. Saan ka pumapasok? Majority sa inyo, love na love nyo talaga si order block. Lagi nyong pinapasukan si order block. Ano bang meron kay order block? To the point na yung order block mo lagi nang na-SL. 4 hours higher time frame, this is a valid order block. Sobrang strong. 4 hours na to ha. Valid. Tama? Valid. Liquidity sweep. Last candle. FVG. Okay, valid. So, tingnan nyo kung paano niya sinwip yung order block niya sabay-sabay. Kasi bakit? Saan ka papasok dyan? Dito ka papasok for long. Okay? Pero kung nagigets mo yung liquidity na topic dito, yan, dito mo papasukin yan. Kung saan sila ma-SL. So, nakailang turo na ako nito sa YouTube eh. Ay, sa YouTube tuloy. Sa TikTok. So, obvious na maraming papasok dyan sa order block na yan. So, yun lang. Advanced thinking lang. Na, gusto mo ba sumabay sa kanila ma-SL or gusto mong maging advanced? Sir, when and where and when to enter? Yes, actually tinuro ko din yung order block. Meron din tayong full course sa YouTube ng order block. Pero isa lang yon sa POI
or confluences. Hindi lahat nagre-reverse sa order block. Yan, correct. OB is the new liquidity. Dati SNR, yung support and resistance. Ngayon, pag OB, expect mo na ililiquidate yan. Okay? So, kaya nandito si order block kasi sobrang yun nga, yung mga trader na nakasanayan na sa system nila na order block lang yung pwedeng pasukan, kailangan yung mag-isip ng iba pang POI. Pag sinabing POI, where yung question, saan ka magte-trade? Maraming option to trade. Bibigyan ko kayo ng example and try natin kay BTC. Okay. So, hahagipin ko lahat nung depende sa strategy nyo. Let's say, ano ba? Ayoko nito. Ibang coin. Unang coin. May doge pa ba? Hindi pa ba ito naban? Okay. So, 4 hours to ha. Yan, maraming klase talaga ng POI. In short, marami kang pwedeng pasukan. And it depends sa strategy mo. Okay? So, let's say liquidity entry. Okay, kukunin ko tong liquidity na to. Or eto. So, dahil this is liquidity, and malakas-lakas to, galing to sa 4 hours, then pwede akong pumasok dito. Okay? Pero hindi ko agad papasukin yan dyan. Aantay ko siyang mag-sweep. O yan, so nag-sweep na siya. Nag-sweep na si market. Then bababa ako sa 15 minutes. Hahanap tayo ng ibang confirmation. Okay, nag-sweep. Umangat. Tapos bumaba ulit. Okay? So, pwede mo tong kunin. Hindi ko alam kung ang kung term mo dyan, order block, or this is base, or this is demand, or this is support. Up to you. Pero, yun yung confirmation na mangyayari. And pag nakapasok ka dyan, nandito yung SL mo, then, dapat niya ang target dito lang eh. Pero dahil gusto mong mataas na RR, bumalik ka sa 4 hours, then targetin mo yung gusto mong targetin, or ito. So, that's liquidity entry. Pwede kang pumasok sa mga liquidity na yan. Mag-confirm ka lang. What else? Pwede kang pumasok sa supply and sa demand. Okay? Ang demand is yung area na to pababa. So, dyan, magra-range ulit si market. Yun yung mga potential na pwedeng pasukin. Or yan yung mga POI, which is, ang tinatawag na POI, hindi ka magta-trade hanggat si market hindi bumababa sa POI mo. Okay. So, let's say polarity naman. Ang polarity is yung previous low is yun din yung gagawin niyang high sa area na yon. So, ito example. Yan. Okay? So, yan yung low, tapos bumaba si market, previous high ulit. So, expect natin na si market is pwedeng mag-react ulit dyan. And, yun lang, yung mga previous low, doon lang din sila i-reject ni market. Copy, nakakasunod. So, maraming potential opportunity to trade. As in, sobrang dami. Huwag kayong malimit sa New York session, kill zone. Actually, tinatrade ko yung Euro USD. Hindi lang ako makatrade pag weekend. Pero kahit anong chart na ibigay niya sa akin, matatrade mo yon kasi experience sa market. Actually, wala akong masabing main strat ko eh. Iba-iba talaga yung bitaw. Kunyari, SMC, tas hindi ni-respect.
Kunyari, SMC, tas hindi ni-respect. Then, kailangan ko siyang baguhin in an instant. Pag alam kong hindi mag-work, kunyari sa order block, SMC, alam kong hindi mag-work, then kailangan kong lumipat sa liquidity para dun pumasok. Okay? So, goods na tayo doon. I hope na-absorb nyo yun, ha? Ito, basic and advanced entry, refinement, tsaka yung stop loss. Liquidity, ang madalas ko ma-encounter at madalas kong pasukin ngayon. Kasi obvious na magpo-position talaga din yung mga trader. As in, obvious. Inducement ba? Inducement. Malalaman mo agad. So, balik tayo dito. Take note kung meron na kayong inaaral currently and gusto nyo yung nagre-refine, ituloy nyo lang. Wala namang masama doon or i-improve nyo. Pero kung sa tingin nyo hindi talaga nag-work and lagi kang na-SL sa refinement, then, try mo yung basic. What is MTF? Parang ngayon ko lang siya narinig. Dami ng terminology ngayon. I'm not familiar with MTF. So, gets nyo ba yung refinement? Na-gets nyo na? Multi-time frame. Okay. Kasi pag nag-refine ka, galing ka sa higher time frame pababa. Kaya siya multi-time frame. Gumagamit siya ng Malaysian strat. Ngayon ko lang narinig din yan. Pero yung multi-time frame gets ko. Yun yung advance. Okay, kaya siya nagre-refine. Ano yun? Galing ka sa 4 hours, tapos bababa ka sa 15 minutes, tapos bababa ka sa 5 minutes. That's multi-time frame. Kaya nga multi eh. Gumagamit ka ng maramihang time frame. Kaya ka nagre-refine. So, gusto ko na magandang example. Ano magandang example? CRB. Ito na lang. Kunin natin yan as buong order block sa 4 hours. Tapos baba tayo sa 15 minutes para i-refine. Paano yung makikita yung order block dyan? Di ba mahihinto ka na? Galing ka sa 4 hours, tapos advance yung ginagawa mo, magre-refine ka sa 15 minutes, binigyan ka niya ng ganito. So, paano mo malalaman yung order block dyan? May stock ka na dito. Hindi, hanapin mo yung valid na OB sa lower time frame kung OB yung hinahanap mo. Kasi sa 4 hours, pwede siyang OB, pwede siyang supply, pwede siyang resistance, pwede siyang polarity. Ganda, di ba? Kaya favorite ko to eh. Sakto yan. 03588. 04655. Okay, so another suggestion din or baka lang makatulong sa inyo. Huwag niyong i-baby si order block. Hindi palaging sa order block mag-e-entry. Labas kayo sa box kasi maraming opportunity to entry.
Yan, polarity like SNR flip. Yan, makikita mo dito na support siya, tapos dito, ginawa siyang resistance. So, once kasi magets mo tong basic na to na SNR, madali mong ma-SL yung mga matitigas ulo. Ganun lang yun. Yes, may FVG entry din. Okay? And so on, marami. So, how about okay na tayo. Punta na tayo sa plan, which is our last topic. FVG is fair value gap or imbalance. Sila yung may mahabang candle. Yes po, pero hindi mo na ako tumatanggap. Busy po ako. Busy pa. So, yan. Pwede kayo matuto sa Telegram and feel free to ask me anytime. Tuturo ko naman sa inyo eh. Balik na tayo sa trading plan. Okay? Nasagot na ba lahat ng tanong nyo? Nasagot na lahat ng tanong nyo. Okay, ito applicable to sa nagte-trade na tsaka sa mga newbies. Ready? Wala akong entry everyday. Actually, last trade ko yung nandito kay BTC. Alam ko mauubos pera ko dito. Although bear market is my market, pero alam ko mag-uubos ako ng pera dito. So, ito na yung last trade ko kay BTC. Andito yung isa, and nandito yung isa. So, siguro hanapin ko yung bottom niya para ilong naman siya. Pero hopefully. So, for 2 weeks, wala pa akong trade. China-chart ko pa lang sila. So, makita nyo yun sa YouTube, sa TikTok ko, yung pinaprepare ko na siya for next month. Marami sa YouTube, tapos welcome ka dun sa Telegram. Maraming nagtuturo dun. So, punta na tayo sa trading plan. Okay. Isa rin to eh, na matitigas ulo nyo eh. Alam kong matigas ulo nyo kasi matigas din ulo ko dati. So, punta tayo sa trading plan. Una-una, bakit ka ba nagtitrade? Wala po akong Discord. Telegram lang. Bakit kayo nagtitrade? Para makabili ng gaming chair? Okay. Ako nga nasa Hollow Blocks lang eh. Para kami pera, okay. Source of income, goods. Okay, for extra income. Okay, goods naman yung mga answer. So, kung gusto yung maging, ano ba yung proper term? Kung gusto yung mag-come into reality yung sinasabi nyo, then kailangan mong ayusin yung trading plan. Okay? Hindi ko alam kung nandito si JC, hindi si CJ, si JC. Ang daily nun sa BPO, alam nyo naman daily ng BPO, lalo na yung BPO, 700. 700 ba? Hindi na ako familiar. Dati kasi sa akin, 530 lang eh. Okay? I-explain ko na dito yung nangyari sa kanya. Which is, yun na yung last student ko kasi. Ang cash in niya is $37. Kumita na siya ng $70. Magkano yung difference? I-calculate niya. Sige, para gumagana yung ano natin. Conversation. 33? Tama? 40.
33. Tama ba? Parang hindi na ako mag-calculator. Anong 33? Hindi 33. Tama, 33. Okay, 33. Wait lang sa news. So, 33. Ngayon yung $37 niya, naabot niya tong $70. That's because kumikita siya ng mga $10 to $20 sa isang trade. Which is malaki na para sa basic niya. Isang trade sa basic niya sa BPO. Isang trade niya lang ginagawa 'yon. Okay? So ngayon yung $37 niya, currently running profit is $43. Magkano yung difference? $6. Okay. Sa tingin mo, panalo siya or talo? Sa overall trade niya, panalo siya or talo? Talo? How about the others? Panalo? Okay. Panalo? So, panalo. Majority, panalo. Kasi nga, 37, nag-profit pa siya ng 6. Okay. Okay, goods. Pero, tingnan nyo yung nawala sa pera niya. $70, natalo siya ng negative 33. Profit niya na yon. Halos madoble na niya yung capital niya. Pero, etong $6, bakit siya bumaba? From 70 to 43. Natalo siya ng $33. Ang nag-profit lang siya ng $6. Ito yung calculation ng risk management. Pag itong $37 niya, bumaba to ng 20, mahihirapan na siya makabangon. Kasi bakit? Nag-allow siya ng sobrang laking loss, pero ang na-take home niya lang is $6. Profit to pareho pero pinapakita ko sa inyo yung point of view sa losses. Pag itong $37 niya, bumaba ng $20, good for liquidation na yon. Hindi na siya makakabangon. Kasi bakit? $37 nga napunta sa 70, nawala pa eh. What more pa kaya? 20. Okay? So, doon niya siya titignan. Bakit nangyari to? Explain ko sa inyo bakit nangyari. Kasi wala siyang plan. Hindi niya alam kung magkano lang yung target niya per day. Take note pag ikaw nananalo ka palagi sa trade, hindi ka titigil. Sino bang titigil na kumikita ng pera palagi? Okay? Kasi gusto niya, di ba, financial freedom, extra income. So, the more you are winning, the more ka na magte-trade ng magte-trade kasi kumikita ka nga. Hihinto ka lang pag zero na lang yung balance mo. So, sabi ko sa kanya, etong ginagawa niya na to, sa isang araw, meron siyang 3 trades. It's either kumita siya ng $10, yan gusto niya $10, laki nga para sa 37 na capital. $10, and matalo siya ng $5. 5% tuloy. So, no matter kahit ano mangyari, pag na-reach niya yung $10 niya, hihinto na siya sa trading. Kahit yung price lumipad pa ng $50, ikakat niya sa $10. That is discipline. And mahirap ituro yon, mahirap din aralin. Biro mo, let's say for example, nag-position siya dito ng long, and target niya is $10. Kumita na siya ng $10 dito. Sabi ko sa kanya, ikakat niya yung profit niya kasi ang trading plan niya is $10. Kahit lumipad to, i-close niya sa $10. Gusto kong masanay muna siya doon sa consistency na yon, tsaka discipline, na wag mag-greedy, na lilipad pa to. Ang target mo lang, $10. Yan lang, doon ka lang muna. And pag natalo $5, tumigil ka na sa trade, bukas ulit. Okay? So roughly, pag itong $5 niya natalo sa $37,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Halos 8 trades lang yan. Pag sunod-sunod yung SL niya, 8 trades, ubos na tong capital niya. Kasi $5 yung inalaw niya na losses. Yes. So, mahirap to. Yung target nyo na financial freedom, hindi nyo target magpahaba ng PNL. Magpa 200%, magpa 300%, magpa 1,000%. Hindi yun yung target. Ang target mo is, yung capital mo, nag-grow siya daily. Alam nyo ba yung, alam mo ba yung potential na profit nitong $37? Baka magulat ka. Times 2. Yan lang dapat ang potential na kita mo. 1:2 na yan 2 RR na yan. Yan lang dapat ang kinikita mo para sa $37. Sa tingin mo, susundin mo yan? Kumita nga siya ng $20 sa isang trade. Sa tingin mo, papayag siya ng $1.48. Kumita siya ng $20 sa isang trade. Hindi siya papayag. And mahirap ituro yon sa tao. So, matigas kasi talaga ulo natin. Kahit ako, nahirapan ako dito. Masyado kasing attracted yung, wow, $20 sa isang trade. Pero napansin niyo kung gaano kabilis binawi sa kanya yung $33. So, yun lang naman yung gusto ko sabihin. So, sa trading plan, sige, ano yung tanong mo? 2x1. Before we end. Dapat talaga kinakalculate niyo yung risk. Depende sa capital. Yes, kung for experience lang, pwede $10. Di ko alam kung fix na $10 kasi depende pa sa merchant Pero pwede yan. Actually yan, $10 or $20. Pag-practicean nyo lang yung consistency, yun lang muna yung i-practice. Yung trading plan, madali lang naman po. Susundin mo lang yung ginawa mong plan. Kunyari, 3 trades per day. Yun lang, 3 trades per day. Kahit anong time frame. Tapos, pag natalo ka ng $2, stop na. Pag nanalo ka ng $5, stop na. Susundin mo lang yan everyday. Ano to? Discipline and consistency labanan dito. And makokontrol mo yung revenge trading mo. Then dadagdagan mo pa yan. Screenshot ng mga PNL mo. Or kaya, before and after ng trade mo, saan ka nagkamali, yung lesson. Siyempre yung binabayad mo sa losses mo, kapalit niyan yung lessons na binigay sa'yo ng market. Pag hindi mo binigay, pag hindi mo kinuha, sayang naman. Actually, sa trading view, what's the mean? What's the mean? Sa lot size sa Forex, hindi ako familiar sa nagka-calculator lang ako sa Forex. So, baka may mas ibang magaling magturo dyan sa calculation ng size. Kasi ako nagpapaturo lang din ako. Newbie pa ako sa Forex. Usually yung sa Forex, and pag technical analysis, same lang naman siya, applicable. Pero yung lot sizing lang yung wala ako. Yes, pag may $10 ka na capital kasi, kasama na yung emotion mo doon. Yes, manalo matalo. Kung naubos yung capital mo kakasunod dito, then congrats kasi naging consistent ka. Try mo ulit next month. Cash in ka ulit $20, then gawin mo to.
Pag natalo yung $20 mo, congrats pa rin kasi naging consistent ka. Magugulat ka na lang, yung $20 mo, after 1 month, hindi na siya nauubos. Pwedeng $20 ka pa rin after 1 month. Next month, $30 ka na. Once na nagawa mo to, then pwede ka na mag-increase. Yung talo mo, $10 na. Yung profit mo dapat daily, nasa $25 na. Yun. Kasi na-master mo na yung habit. Yung 3 trades per day mo, pwede mo nang lagyan ng 5 trades per day. Depende sa'yo. Actually, in trading view, more on charting lang. Hindi dito nagde-deposit. Nagde-deposit pag sa forex, broker. Pag sa crypto, yung mga exchanger like Binance or Bybit. Yes, crypto ako, major. Okay, so far so good. Tips din sa forex yon. Pasensya na, wala talaga akong idea sa ano. Nagtatanong lang ako kay Pads Walker. Yes, time frame mo. Ikaw pipili ng time frame mo. It's all on you. Kung gusto mo sa 15 minutes, go. Sa 5 minutes, go. 30 minutes. So, yun yung mga yun yung mga, okay lang din sa 4 hours. Yes, mas riskier pag less than 5 minutes kasi mabilis yung galaw ng market. And mabilis ka din ma-SL. Ayun o, tingnan mo. SL ka na kung nandyan yung ano mo, stop loss mo. Bilis, no? Saglit lang yan. Kung nandito yung stop loss mo, may SL ka lang pag mali talaga yung bias. Di pa ba start bull run sa crypto? Ano mo mula na portfolio ko? Ano bull run? May bull run ba? De joke. Ikaw, depende sa'yo kung gusto mo mag-refine pa din. Mag-higher time frame ka tapos mag 5 to 15 minutes ka na entry. Pero wag nyo kalimutan yung reminder ko sa inyo dito sa stop loss or sa basic entry. Sa bear months, no? Para may pang Pasko. Sige, before we end, bigyan nyo ako ng 5 coins. Pipili ako ng 5 coins. Tapos sa 5 minutes tayo. Ano ko siya? ITTA ko lang. Ng basic. Wala nang complication. Wala nang chart. Wala nang chart. Paano na makita ko? 5 minutes. Tandaan nyo isang click lang yon. Wala na akong in-adjust. Dito ako papasok. Short. Download natin. Big time. Okay. Pasok. Sol.
check ko yung SL ko kung saan pwede. Okay, dyan. Then, dito tayo. Yan ang papasok pag bumalik. Hindi ko na-download yung big time. XRP. Huwag nyo ita-trade to, ha. Pasok SL. Last LPT. Yan yung basic. Naghulog lang ako ng position. Wala nang adjust. Nasa 5 minutes lang. Alright. Ba, nakuha ko na lahat. So, sasend ko to sa Telegram. Para makita nyo na yung TA nyo, wala na masyadong complication. And, pag natalo tong 5 trades na to, then natalo ko ng 10% sa, imagine natin, matatalo ka ng 10% sa portfolio mo. Kung 1% lang in-erase mo, matalo ka ng 5%. So, kung yung iba dyan, hindi tamaan, okay lang yon. Yung iba dyan, tamaan yung SL, okay lang din. Yung iba, tamaan yung profit, okay lang din. Pag tinamaan yung SL yan, then papasok tayo sa review. Bakit siya tinamaan? Okay? So, may papa-assignment ako sa inyo. So, yung pwede bigyan ng assignment, 3 trader lang. Volunteer. Bibigyan ko kayo ng coin. Before we end. Okay, 2xx1. Si Maynard, tsaka si It's Me. Ayan na. So 2xx1, sa CRV ka. Okay? Bigyan mo ako ng maling setup sa 5 minutes. Screenshot mo sa akin yung before. Okay? Gawin mo yung position na ginawa ko. Bigyan mo ako ng maling setup. Sa CRV kay Maynard sa Rune. Kay It's Me sa RPLUSDT. Time frame, 5 minutes. Gawin nyo lang yung ganito. Wala nang refine, wala nang taasan ng RR. Isang click lang. 1 RR lang. Bigyan nyo ako ng maling setup. Kailangan mali yung trade. Okay? So, i-PM nyo sa akin sa Telegram. So, yun yung 3 trader. Kailangan mali yung trade, hindi pwedeng correct. So far, yun lang tayo for today's video. May natutunan ba kayo? Oo, dapat na SL siya. So, i-position nyo siya katulad ng ginawa kong position dito. So, may natutunan. Huwag nyo naman sayangin yung boses ko. May concert pa ako. Apply nyo yun. So, try ko mag-update ulit sa Telegram. So, yun. Okay na, Mark Amigo. Anyosa. Yes, that's assignment. 2xx1. Give me a wrong setup. Okay, so nasa bio yung Telegram. Nasa bio ko yung Telegram.
And ito yung sa YouTube. Itong recorded na to, um, i-upload ko sa YouTube. DM nyo lang ako or nasa link yung bio ng Telegram. Yes, pwede po kayo doon. You are welcome. Come and go. Restaurant. Pag natuto kayo, pwede kayong umalis doon or kung gusto yung tumulong. It's up to you. Soon, pag hindi busy. Pero mag-a-update ako sa Telegram. Sa Telegram ako nag-a-update. And pwede nyo akong i-personal PM. Para iba-iba kasi concern nyo eh. Yung iba concern sa love life. Yung iba sa trading. Okay, so thank you for listening. Kailangan nyo matuto. Malay nyo, pag nawala ako, wala namang tututo. So, message lang kayo. Nasa link yung Telegram. Nasa bio, nasa link. Okay, thank you for listening. Huwag nyo sayangin yung laway ko. And hopefully, ma-apply nyo siya. Let's see kung mag-improve yung trades nyo this week. This week tuloy. This month. June and July. Okay? See you sa tele. And sa next session, thank you for attending. Bye-bye.